Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sinabi ng binata na ang kasalukuyang namumuno sa kanilang Ice Palace ay hindi siya, ngunit ang kanilang Vice Palace Master, ang kanyang ikalawang uncle na si Danju Qian. Sa nangyari ay napasabi naman ng ating bida na kung ganun ay ang ibig sabihin lamang nito ay humingi siya ng tulong sa kanilang demonic cult nang walang kahit na anong pahintulot ng kung sino man. Agad naman siyang sumagot at sinabi na ito ay dahil sa wala na siyang iba pa na mapagpipilian, dahil sa may mga espiya pa din na nananatili sa kanilang Ice Palace. Dahil sa pagtataka, ay napatanong naman si Qian Yuwon na kung ang tinutukoy ba nito ay ang mga miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, na agad naman itong sinang-ayunan at sinabi na ang pinakakainahinala sa mga ito ay ang kanyang ikalawang uncle at ang Vice Palace na si Danju Qian at ang lahat ng mga sumusunod sa taong iyon. Dagdag pa ng binata na matapos ng insidente sa kanilang Palace Master at sa pagpapakawala sa Dragon Turtle, ay ang unang ginawa nila ay ang magpatawag ng isang agadang pagpupulong upang italaga si Danju Qian bilang ang kailili sa posisyon ng pagiging Palace Master, at nangyari ito dahil sa 2 araw siyang tulog dahil sa matinding pinsala na kanyang natamo ng araw na iyon. Ginamit ng kanilang Vice Palace Master ang pangyayaring pagkawala ng Dragon Turtle upang maging tsansa sa pagkakaisa ng puwersa ng buong Northern Palace, at bilang resulta ay sa kasalukuyan ay isang bayani ang traitor ng lahat sa kanya. Sabi naman dito ni Wang Hul na mukhang ang kaina-hinala ang pagkilos na iyon. Ngunit sabi niya na hindi na nito pakakailanganin na maging isang espiya upang magawa iyon dahil ang tangi lamang niyang kailangan ay ang maging malakas. Sabi naman dito ng binata na siya at ang kanyang ama ay matatanggap kung sakaling naisin nito ang posisyon dahil sa kilala ito bilang isang bihasa at sapat na iyon bilang isang dahilan, subalit sabi nito na ginamit nito ang pagiging mahina ng kanilang Ice Palace para sa kanyang pakinabang upang makakuha ng kapangyarihan, kaya naman ay sinabi nito na kung sakaling nangyari din ang ganitong bagay sa kanilang demonic cult, ay hindi ba nila maiisip na isa lamang itong laban sa politika. Sa isip naman ni Wang Hul na ang lahat ng kanyang mga sinabi ay tama, dahil sa ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay ginamit din ang kaparehas na taktika sa kanilang demonic cult noon. Dagdag pa nito na ang kanilang ikatlong elder ay kilala bilang ang kanang kamay ng kanilang Vice Palace Master, siya na kung sino na sumang-ayon sa pagbili ng mga pampasabog na mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, nang bigla naman siyang pinatigil na ng ating bida dahil sa sapat na ang kanyang mga narinig. Sabi nito na sa tingin niya na wala na sila pang nais na marinig mula sa kanya, bukod doon ay magtutungo din naman sila sa Northern Sea Ice Palace upang siguraduhin ang kaligtasan ng kanilang dating Supreme Heavenly Demon. Sa nangyari ay natuwa naman ang binata at agad na nagpasalamat sa ating bida. Ngunit sabi naman sa kanya ni Qian Yuwon na bago nila gawin ang bagay na iyon ay nais niya munang gumawa sila ng isang kontrata. Sa nangyari ay nagtaka naman dito ang binata, dahil sa ang kaligtasan ng kanilang dating Supreme Heavenly Demon ay nakadepende sa sitwasyon na ito. Sabi naman dito ng ating bida na mukhang nagkakamali siya ng pagkakaintindi. Dahil sa kung sakaling magtutungo sila sa Northern Sea nang walang kahit na opisyal na kahilingan para sa kanila, ay sa huli ay magkakaroon sila ng hidwaan sa pagitan ng kanilang Vice Palace Master at ng Orthodox Murem Alliance. At kung hindi nila magawa ang mahanap ang kanilang dating Supreme Heavenly Demon o di kaya ay matagpuan nilang patay na, ay mapapasok sila sa isang sitwasyon na wala silang rason upang magtungo doon. Sa isip naman ng binata na mukhang nais lamang nito na magkaroon ng malinaw na rason ng kanilang pagpunta sa kanilang lugar, at mukhang tama siya dahil sa kung ang taong nagligtas sa kanya ay napaslang na ng Dragon Turtle at walang nakitang bangkay nito, ay wala silang magiging dahilan na ipapakita sa kanilang pagpunta sa kanilang teritoryo. Kaya naman sabi nito na magagawa niyang lagdaan ang kontrata ngunit wala siyang awtoridad sa kanilang Ice Palace, at kung sakali ay gagawing inbalido lamang ito ng kanilang Vice Palace Master, kaya naman ay tinanong nito ang ating bida na kung ayos lamang ba iyon sa kanya, na agad naman na sinagot ng ating bida na wala siyang pake sa bagay na iyon. Nagtataka naman ang batang Palace Master at napapatanong na kung bakit wala siyang pake kahit na mawawalan lamang ito ng bisa kung sakaling lagdaan niya, ngunit sabi nito na ayos na din ito para sa kanya, at lalagdaan na lamang niya ito bago pa magbago ang isip ng Demon Lord. Kaya naman matapos na makakuha ng panulat at papel,
ay tinanong nito ang ating bida na kung anong klaseng kasunduan ang nais nitong gawin niya. Sabi naman dito ni Cheon Yoo-won na simple lamang ang nais niya, dahil kailangan lamang niyang mangako ng 3 bagay para sa kanila. Sa nangyari ay nagtaka naman dito ang binata at sa isip nito ay napapasabi siya na hindi niya inasahan na ganito kadami ito. At napapatanong na kung ano-ano naman kaya ito, nang biglang sinabi ng ating bida na ang una sa lahat, ay pagmatapos na matalo ang Dragon Turtle, ay ang innate core at ang dugo ng Dragon Turtle ay kailangan na mapunta sa Heavenly Divine Cult. Napatanong naman ang binata na kung ang nais ba nitong sabihin ay matapos na talunin ito ng ating bida, na agad naman na sinang-ayunan ni Cheon Yoo-won. Ang ikalawa naman ay kapag matapos nilang maasikaso ang patungkol sa Dragon Turtle, ay ang Northern Sea Ice Palace ay kailangan na sirain ang kanilang pakikipag-alyansa sa Orthodox Murem Alliance, at ang ikatlo ay gagawa ang mga ito ng pakikipag-alyansa sa kanilang Heavenly Demonic Divine Cult, at kailangan niyang isulat ang 3 nais niya sa kanilang magiging kasunduan. Sa nangyari ay nabigla naman dito ang binata, nang bigla naman na nagsalita si Cheon Yoo-won at sinabi na kapag sinang-ayunan nito ang mga kondisyon, ay agad na silang magtutungo sa Northern Sea. Sa nangyari ay napasabi naman ang binata na bago ito ay may sasabihin muna siya, dahil ang mga bagay na kanyang binanggit ay ang mga bagay na kung saan ay wala siyang awtoridad para sa pagdedesisyon. Sinabihan naman siya ni Cheon Yoo-won na hindi na niya kailangan na alalahanin pa ang bagay na iyon, dahil sa magiging siya na ang papalit sa kanyang ama bilang ang Palace Master. Sa nangyari ay hindi naman makapaniwala ang binata sa sinabing ito sa kanya ng ating bida, nang bigla naman na sinabi ni Cheon Yoo-won na ngayon ay kailangan na nitong magdesisyon, at tinawag ang binata para sa kanyang bagong titulo, ang Palace Master. Makalipas naman ng 15 minuto, ay agad na nag-utos si Cheon Yoo-won na mabilis na papuntahin sa kanya ang Six Swords Troop, dahil sa magtutungo na sila sa Northern Sea. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Ang Northern Region sa labas ng Zhongyuan, sa itaas ng Gansu, Shaanxi, Shanshu at sa hangganan ng Hubei, ay upang magawang makatawid sa Lake Baikal na kung nasaan ang Northern Sea Ice Palace, ay kakailanganin nilang lakbayin ang malawak na kapatagan na pinaghaharian ng iba't ibang mga malulupit na tribo. Ang 400 na elite martial artist ng Murem Alliance ay naglakbay ng walang pahinga dahil sa ang sitwasyon ay talagang napaka-importante, at sa 3 araw lamang ay nagawa na nitong maabot ang hangganan ng malawak na kapatagan. Noong nakaraang gabi naman sa Murem Alliance sa Shaanxi Branch, ay sa isang pagpupulong ay napatanong ang leader Black Shadow Squad na si Kang So-a, na kung talaga ba na humingi din ng tulong ang mga ito sa Demonic Cult, na agad naman na sinang-ayunan ng representante ng Northern Sea Ice Palace, subalit sabi nito na hindi opisyal iyon, hindi nang gaya ng mayroon sila para sa Murem Alliance, at ginawa lamang iyon ng batang tagapagmana para sa kanyang sarili, na ang ibig sabihin lamang ay hindi papayag ang mga ito sa anuman ang sasabihin ng batang iyon, matapos ay agad naman siyang nagpaalam sa mga ito upang mauna ng magpahinga. Nang makaalis ay napasabi naman si Kang So-a na hindi niya inaasahan ang lahat ng ito, sabi naman ng isang master na hindi na nila pa dapat na ikabahala ang patungkol doon dahil sa ang ipinunta ng binata ay hindi opisyal na kahilingan. Sabi pa nito na ang pinuno ng isang organisasyon ay dapat alam na hindi niya dapat panghimasukan ang isang sitwasyon sa ibang panig ng basta lamang ng walang magandang rason, at nakakasigurado siya na ang demonic cult ay hindi tutulungan ng batang iyon. Sabi naman ng second strategist na tama siya sa kanyang mga sinabi. Dahil sa ang demonic cult ay kailangan na ituon ang kanilang pagkilos sa paglalagay ng kanilang mga pundasyon sa Kaifeng kung nasaan ang kanilang emperor, at walang magiging benepisyo para sa mga ito ang hatiin ang kanilang puwersa para magtungo sa Northern Sea, subalit sabi nito, na ang mga sinabi niya ay ang tamang sasabihin ng kanilang general strategist base sa pananaw nito, ngunit walang kasiguraduhan na ang demonic cult ay kikilos base sa kanilang mga naiisip. Dagdag pa nito na matapos niyang obserbahan ang mga ikinilos ng kasalukuyang Demon Lord, ay totoong siya ang tao na gumagawa ng mga bagay na taliwas sa iniisip ng iba na maari niyang gawin. Alinpaman sabi nito ay kaalyado pa din naman nila ang demonic cult sa pagkakataong ito, kaya naman ay ano ang dapat nilang ikabahala kahit pa naisin nito na magtungo sa Northern Sea Ice Palace.
Galit naman na sinabi ni Kang So-a, na magtataka siya na kung ganito pa din ba ang sasabihin nito kung sakaling ang innate core ng Dragon Turtle at ang mga labi nito na nagtataglay ng spiritual power ay mapunta sa kamay ng demonic cult. Sabi naman ng second strategist na hindi na kailangan pa na pag-usapan ang patungkol sa karapatan patungkol sa innate core sa sitwasyon na ito ngayon. Nang bigla naman na natigilan ang babae nang sabihan siya ni Kang So-a na kahit pa pinutol ng Demon Lord na si Qian Yuwon ang isa sa braso ni Yon Buso, ay ang kanyang kabiyak ay nakaupo dito at ipinagpipilitan ang alyansa na mayroon sila dito, at mukha yatang wala itong paninindigan, o hindi naman kaya ay sumuko na ito sa mas asama. Sa nangyari ay napasigaw naman ang babae at tinatanong si Kang So-a na kung ano ang nais nitong sabihin sa kanya. Agad naman na sinagot siya nito at sinabi na wala na siyang nais na sabihin pa sa kanya. Kaya naman sa isip nito ay napapasabi siya na talagang hindi niya gusto ang ginawa na iyon ng demonic cult leader sa kanyang magiging kabiyak. At hindi niya binanggit ang patungkol doon dahil sa walang mas tatanga pa sa pagsama ng personal na nararamdaman sa kanilang trabaho. Kaya naman ay nang mapatingin siya dito ay napapatanong siya na kung nag-aalala pa din ba ito kung magpapakita ba sa lugar na iyon ang demonic cult. Bukod pa doon ay wala itong sinabi na kahit na ano sa buong araw nilang paglalakbay. Nang bigla naman itong napahinto at napalingon sa malayong parte ng kapatagan. Kaya naman ay sinabi nito na malapit na sila sa malawak na kapatagan. At ito ay ang teritoryo ng mga tribo, sa isip naman ng isang master na ang Huangbo clan at ang Jegal clan ay hindi alam ang patungkol dito, ngunit sila na ang Moyong clan, ay alamang kung gaano nakakatakot ang mga ganid na tribo na mga ito. Bukod doon ay ang mga ito ay hindi parte ng Jianghu ngunit ang mga ito ay naglaan ng kanilang isang buong taon sa digmaan, at ang mga ito ay mahuhusay sa pakikidigma at sa paggamit ng kanilang mga kabayo. Sabi pa nito na hindi siya natatakot na kaharipan ang isa sa mga ito sa isang duelo, ngunit ang labanan ang 10,000 o higit pa habang nakasakay sa kabayo ay hindi na siya nakakasigurado pa. Kaya naman ay napasabi na lamang ito na mabuti na lamang na ang kanilang tumatayong commander ay si Kang So-a, dahil sa ang Black Shadow Squad ay nilabanan ang mga ganid sa loob ng 5 taon sa northern region ng Shaanxi. Sabi pa nito na ngayon na naiisip na niya ito, ay base sa kanyang narinig ay nagtungo ito para sa isang kasunduan sa Great Hams Clan kamakailan, at ipagpapalagay na lang nito na ang lahat ng mga treasure chest na nasa kanilang likudan ay inihanda kung sakali man na makasalubong niya ang mga ito. At inaasahan nito na walang ibang mangyayari sa kanilang paglalakbay. Maya-maya pa ay agad naman silang napatigil dahil sa may mga grupo sa di kalayuan ang sa kanila ay nag-aabang, sabi naman ng representante ng Northern Sea Ice Palace, na base sa kanilang mga kasuotan, ay ang mga ito ay ang Great Hang Clan. Sa isip naman ng isang master ay napapatanong siya na kung aatakihin ba sila ng mga ito agad-agad, nang bigla naman na nagutos ang Black Shadow Squad adjutant na si Hwonpyo na itaas ng mga ito ang kanilang watawat, na agad naman na sinunod ng mga kasama nito. Sa nangyari ay napahinto naman ang mga papasugod, at may iilan na patungo sa kanilang kinaroroonan. Kaya naman ay napapatanong ang isang master na kung ang mga ito ba ay ang kanilang mga matataas, dahil alam niya na madaming mga mandirigma ang nasa likod lamang ng mga ito ngunit tanging iilan lamang ang patungo sa kanila. Nang bigla naman na napahinto ito at napatanong patungkol sa isang papalapit sa kanila, dahil sa labis niyang laki ay ang kahit na ang kulay dugo nitong kabayo ay naging maliit sa kanya. Nang bigla naman na nagsalita si Kang So-a at sinabi na ang papalapit ay si Asara, sa nangyari ay natigilan naman ang master, dahil si Asara ay ang kung sino na nagawang pagharian ang buong kapatagan, at ito ay ang Great Hang Clan Chief. Matapos naman na makalapit ni Asara sa kinaroroonan ng mga ito, ay masaya naman niyang binati ang squad leader na si Kang So-a, at sinabi na matagal na din mula nang huli nilang pagkikita. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.